Oh, nandiyan pala kayo. Magandang araw at happy Thanksgiving sa lahat ng mga nasa Canada. Arte lang yan. Holiday talaga dito ngayon. At yung mga bago sa channel o yung mga channel tuloy, yung mga tao na nalilito, 'di ba ang channel natin is Road Scout, so mga daan, camping, at saka cooking. So sa episode na to, magta-try na naman tayo ng panibagong recipe. Alam niyo naman na gusto kong masubukan yung mga recipe na ginagawa ng mga chef sa mga channels nila. Gusto ko subukan yon at ipakita kung totoo ba na pagkatapos nung meal, masarap talaga siya. Pero ngayong week na to, so 3 days So, Saturday, Sunday, and Monday, it's a long weekend. Nag-start muna kami uh, with a comet kasi kung nabalitaan niyo yun sa news, may comet na once in 80,000 years lang dumadaan. So makikita niyo yun. Hinabol namin yun nung Saturday. So Saturday. Kasi makikita mo lang siya pag sunset, around 30 minutes to an hour after the sunset, makikita mo siya sa horizon. Ang galing nung tinuturo nung ang galing nung pagturo nung scientist kung paano mo siya hanapin. Una, hindi ko makita. Eventually, nakita ko siya kung nasaan. Kasi sabi niya, para makita mo daw, tandaan mo kung nasaan yung sunset. Sa bumabay araw. Tapos, ganun mo yung fist mo. So, just above that, makikita mo yung comet. Buti naalala ko yung turo niyang yun. Pero medyo nagkabulilyaso kasi pag may naisip ako pupuntahan, makikita niyo yan sa video. Ang hirap palang, nun, akitin, malayo. So, bago ko makarating dun sa taas, malayo. So, dali-dali kami bumalik sa sasakyan. And pumunta dun sa isang site pa, yung Crescent Heights. Pagdating namin doon, sakto naman na, open na yung sunset and madilim na rin siya. So by the time na dumating kami, halos kita na namin yung sunset, yung sun, wala na. So makikita mo yung ulap, pero medyo cloudy. Fortunately, nakita ko after a while. So makikita niyo yun sa video, ito, nakikita namin after a while. Tapos, yun nga, medyo nahirapan ako ngayong sa episode na to kasi unang-una, wala na kaming stock and tinatamad kami lahat mag-grocery. So, yun ang nangyari. Minsan, iba yung sinasabi nila na mahilig ka magluto. Minsan, iba rin yung kinakailangan mong magluto, lalo na kung araw-araw mong kinakailangan gawin. So, yung minsan, tinatamad kayong magluto, tinatamad kayong mag-grocery, pero may kinakailangan pa ring output. So, ngayon, naghahanap ako ng ingredients kasi, I mean recipes, for what's remaining in the fridge. Kasi nga, kinakailangan namin lumabas and Thanksgiving dito sa Canada ngayon, pero nakakatamad lumabas. Update ko na lang kayo kung ano yung posibleng lutuin natin ngayong araw na to. So, after nga ng pahirapan na yan, na
realize ko, gawin na lang yung yung chicken marinara sauce ni Chef Pear. Kasi meron pa akong marinara sauce na naiiwan. So, gagawin ko na lang. Yun na lang gagawin natin. Pinakita ko naman sa inyo, di ba, na gumawa na tayo ng tinapay. And yung bun, na ginagawa ko, pagkaluto nun, doon natin ilalagay yung chicken parmesan. So, lalagyan mo lang na yan, piprituin mo, breaded. Pagkatapos ng breading, lagyan mo ng cheese at lagyan mo ng um, parmesan. And then, yun na. So, ito na yung after ma-proof, guys. Pina-rice ko siya ng mga an hour and a half. Pagkatapos ito. Yan, sinusukat ko lang kasi gusto nating i-divide siya into 3. Yung one part, gagawin kong loaf para sa mga ham sandwiches. At saka yung second part, gagawin nating bun for the chicken marinara and parmesan. And so, dinidivide ko lang yan. At yung third part, gagawin nating parang beaver tail. Kung hindi nyo alam yung beaver tail, ano yun, sikat na dessert place dito sa Canada. At ginagawa nila yung piniprito nila yung tinapay, tapos lalagyan nila ng chocolate or peanut butter coating. Sinusukat ko lang yan. Okay. Itong part na to na tutunan ko na lang din to sa kakapanood ng YouTube videos. So, ginagawa ko muna yung loaf. Tinatanggal yung hangin para pag lumobo siya, even and sumingaw na yung yung hangin niya. Then, okay. Right. Ito yung pangalawa. Bibilog-bilogin natin yan. Ito yung dinivide ko siya into 8 pieces para sa bun natin. I think each piece was about 100 grams. So 100 grams per bun. Okay. 저도 동생이랑 시간을 많이 보내줬어요. 2000년 새해에 So, sinisigurado ko lang yung, kasi iba medyo para malaki. Pag hindi mo kasi sinukat in grams, pag
Unlike yung mga baker, yung mga sanay na baker sa atin. Siyempre, kamay nila yan, tansyado na nila. Ito, kailangan ko sukatin isa-isa. Iba sumusobra ng mga 20 grams, iba kulang ng 20 grams. So, para naman mas maganda yung alsa and in the end, mas even siya. Mas maganda tingnan, di ba? Okay. So, adjust nyo lang yun, guys. So, bigyan nyo ng space to make sure na pag umalsa siya, may space. Minsan, gusto ko rin pag siksikin kasi pagka nagdikit yung tinapay, bago siya umalsa, masarap din. Yung, alam mo yun, yung may puti sa gilid. So, ito na yung gagawin nating beaver tail. Okay, ito na yung gagawin nating beaver tail. So, bibilugin ko lang and then iaan ako. Yung yan, rolling pin ko. Mas maganda sana kung gusto mo talagang beaver tail, medyo oval, is yung shape. Pero tinamad ako eh. At this point, yung lalagyan ko kasi ng harina malayo. Kaya tinatamad akong umalis. So dumidikit. Mamaya hindi na kaya talaga. Didikit na talaga. So makita nyo, alis ako dyan. Yan, umalis na ako. Kumuha na ako ng harina. Sabi ko nga sa inyo, guys, ako isa sa mga pinakatamad na chef. Siguro, well, pinakatamad na cook. Kung hanggat kayang pagtiisan yung situation, gagawin natin. Yan, bibilogin ko lang yan, medyo kasing size ng pan. Okay. Para sa akin, mas maganda yung manipis kasi mas mas malutong. Although yung tunay na beaver tail talaga, medyo makapal-kapal yung tinapay. Okay, makapal-kapal yung tinapay niya. Yan. Yan na. So, ito pala, nag-oval pala to, ano? Hindi, magiging bilog yan na later. Ayun. Pipirituin na natin yan. Okay, pakita natin. Yan. Eksakto. Sinusukat ko. Kung kasya siya. Okay. So, ito na guys. Ito na yung nakikita niyo dyan ngayon. Yan yung yan yung parang my version of beaver tail. Ba? So, yan, perimito. Para siyang donut. Pag inisip mo kasi, yung donut piniprito, di ba? So, para siyang donut. Ang pinagkaiba lang niya ay, ano siya, mas malapad. Right? Pero sa beaver tail, medyo naka-oblong siya eh. Oval. Ito, tinatamad ako, so ginawa ko nilang bilog. Tapos linagyan ko lang ng tsokolate and Nutella. Masarap yan. Masarap. Lalo na yung pagkakagawa ko sa tinapay ngayon. Yung pagkakagawa ko sa tinapay medyo makunat. Kasi matagal ko siyang minasa eh. Natagalan ako sa pagmamasa. Around 5 minutes. Normally, 5 minutes is okay. So you don't need to go beyond 5 minutes. So some people say you have to go maybe 10 to 15 minutes. So, dalawang itlog. Kasi wala na kami itlog. Tinatamad mag-grocery. Okay. So,
So, lalagyan ko ng konting garlic powder itlog. And since wala nang itlog, lalagyan ko ng gatas. Konti lang para lumabulo ng konti. Mga good for isang yan. Yan, okay na yan. Piprituin ko na to. So ito guys, yan yung harina. Yung itlog pala. Yan yung itlog dito sa kabila. Oh. Tapos yung chicken. Tapos pipirituin na natin yan. Magiging marinara chicken siya. Pwede na natin simulan to. Init-init na rin naman. So medyo pakakapaling ko yung breading. Kasi na kailangan nating lumaki para siya magkasya siya sa tinapay. So, double dip natin siya ngayon sa itlog. Tsaka sa harina. Pumapat. Okay. Tapos, naman. Okay. Pan ko. Single lang siguro. So, parang hindi nga kasi ito natin, di ba? Di ba? Kita niyo naman guys, di ba? So yung tinapay na ginawa natin, bara-bara lang. Yan lang yung ingredients ko pagka gumagawa ng tinapay. I make it extremely simple. So, harina, yeast, konting asin, at tubig. Actually, pag inisip mo, wala ka talagang kailangan sa tinapay. Yun lang talagang yun lang talaga ingredients eh. So, yung concept ng lambot-lambot, yung pandesal, iba yung texture na hinahanap mo. Pero if it's a regular bread, you will never fail with
experience ko kasi yung natutunan ko yung ingredients na yan sa isa ng chef na gumagawa ng pizza. Yun lang yun. Ang go-to ko sa paggawa ng tinapay ay harina, yeast, at tubig. So ito guys, kaya tayo minsan nag-aaral magluto kasi yan nga, katulad yan, minsan wala kang stock, di ba? Pangalawa, minsan wala ka rin budget. So paano kang kakain ng masarap kung hindi ka marunong magluto? Kaya mas maganda na ma mag-aral magluto talaga para naman makain natin yung mga gusto nating kainin. Yan, kung isipin mo kung binili ko yung chicken parmesan na yan, magkano kaya sa labas yan, di ba? So malamang yung isang buong sandwich. Nakita nyo naman, di ba? So merong chicken, merong Havarti cheese, tas may parmesan. Although yung parmesan ko, ano lang siya, yung nabibili na concept nila doon instant eh. Tinatamad kasi ako pumunta sa Costco. Mas maganda sana yung 18 months to 24 to 30 months. May nabibili kami dyan minsan. 30 months uh, yung cheese na Regina, ano yun? Anong tawag nila doon? Basta, Parmigiano. Yan, so, yun yata pronunciation na sorry kung mali ako sa pronunciation. Yan. So, mas masarap siya pagka 18 months yung bread, di ba? So paano? Okay yung success na naman tayo ngayon. Yung ingredients nga pala, makikita niyo yung kay Chef Pierre. Kasi, kunin niyo lang sa website niya. So, pinakita ko naman sa inyo kung ano yung tsura ni Chef Pierre, Chef Pierre. Kung hindi niyo pa siya kilala. So, yung ingredients niya mismo yun. Ang pinakaiba lang is yung keso ko magkaiba kasi yun lang yung stock natin. Pero the rest are almost the same. And guys, chamba na naman yun. So, kung ako sa inyo, try niyo yung ingredients na yun. Sobrang, kung mahal kayo ng mga anak nyo, mas mamaling kayo ng anak nyo. Kung hindi, mamaling kayo ng anak nyo and yung asawa ninyo, sabi ko sa inyo. Okay? So, kita tayo. May camping pala kami this weekend. I-reveal ko na ba? Pero meron akong bagong device, guys. Meron akong bagong device. And gagamitin natin yun sa weekend. And see you in my next episode. Alright? So,